Sino nga bang hindi nakakakilala sa bulkan na to na naging pamoso dahil sa perfect cone nitong hugis? Ito rin ay pinagmula ng iba't ibang kwento o alamat tungkol sa isang dalaga at ang kanyang mga manliligaw. Sa ngayon, ang aktibong bulkang ito ay nananatiling simbolo ng probinsya ng Bicol, na una at huli mong makikita sa iyong pagbisita. Dahil isa ito sa pinakamataas na natural tourist spot sa Albay, para itong bantay ng mga bayang nakapaligid sa kanya, at isa na rito ang municipality ng Bakakay. Ang simple at tahimik na bayan na to ang ating iikutin at kikilalanin ngayong gabi. Alamin natin ang mga munting yaman ng Bakakay. Ano, sama ka sa biyahe ko? Isa sa mga kilalang tourist destination sa Bakakay ay ang Nisibis Bay na nasa Cagraray Island. Ang 5-hectare na island resort na to ay may restaurant at kumpleto sa facilities at accommodations. Isa rin sa kanilang pinagmamalaki ay ang iba't ibang klase ng water activities tulad ng jet skiing, stand-up paddling, at windsurfing. Yung sa jet ski naman natin, ino-offer natin yung 30 minutes rides. Yun yung 2,600. And then nag-offer din kami yung 15 minutes. Yung paddleboard naman natin, 350 per 30 minutes. Meron naman tayo ino-offer na package, yung 1,300. All in na yun. 4 na activities na yung magagawa natin. May kasama na yung windsurfing, stand-up paddleboard, snorkeling, tsaka kayaking. Siyempre, maaari ring tumambay sa beach o sa mga pool sa palibot ng resort. Pero kung something quiet and romantic ang gusto nyo, edi sunset cruise na yon. Yung sa sunset cruise naman namin, all in na yun, kasama na yung mga amenities. Nag-ino-offer namin yun ng 8,000 per hour. Maximum siya ng 8 din. Champagne ba yan? Champagne. Naalala ko nung bata kami, yun yung tawag namin sa champagne. Uy, si Papa, inumin ng champagne. Oh my God. Sarap sana pag may kasama ako, pero ako lang dito sa boat eh. At si Kuya. Pero, buti lang. Hindi uminom si Kuya. At sa akin lahat yan. Mili ka. Dadala ka ng wine, papadala ka ng champagne, any alcohol or any beverage of your choice. Tapos nun, sakay sa speedboat and enjoy their sunset cruise. Backdrop, pretty lady mo yun. Keso ba yan? Ito po yan. Ito talaga cheesy mo. Ito nga. Kung papakain ito sa asawa mo, dahil magalit siya, hindi ko sinabi. Sa ngayon, siya muna ang date ko, ang Mount Mayon. Huwag ka na magselos, Lavi. Baka mag-alboroto ang bulkan. Mas lagot tayo. Sakto, 7 o'clock. Hindi ako malate sa date ko eh. Naunahan mo ako ah. Ang galing mo talaga. Sensya na, medyo late ako ng 10 seconds.
Sige, go. Anyway, I'm happy, bro. Sumama ka dito sa Misibis. I'm happy. Sumama ka sa akin dito sa Bicol. Tapos ka na? Hey, ako naman happy. Sumama ka sa akin dito sa Albay. Ginagawa talaga sa bahay. Unassuming. May anghang. May anghang. Okay to. Kaya naman pala. Siling haba. Surf and turf. Hipon, steak, mashed potatoes. Narito ang ilan pa sa kanilang mga specialty and bestseller. May iba't ibang klase ng salad, international dishes, at syempre, mga all-time Pinoy favorites. Maaari ring orderin ang kanilang bento box na ang laman ay ilang Bicolano dishes. O kaya'y magpakasawa sa isang seafood platter. Happy tummy na naman tayo, kaya sweet dreams mga biyero. Sir, good morning. Room service po. Good morning mga biyero. Medyo... Sinabi ng producer namin na mag-breakfast ng 5 o'clock in the morning. So, medyo... 8 na. Alas 8 na ba? Ay, pasensya na. Makaroon talaga ako eh. Ay, nako. Anyway, welcome to the Pacific View dito sa Misibis Bay. As you can see, pagpasok natin dito ay living room. Yes, may living room. You have like a mini bar there. Bukas mo dito, you have your first set of cabinets. Of course, complimentary brewed coffee, you have your ref. Flat screen TV, living room lounging area. Pwede ka rin dito matulog, pwede ka rin dito magsiesta. Really nice view of, not really the Pacific. The Pacific Ocean is over that mountain. But anyway, facing Pacific pa rin kahit na may mountain. But still, ganda pa rin ng cove natin, or bay. Usually kapag nag-room raid tayo, by now tapos na. But I guess there's more dahil medyo malaking kwarto na to. Pasok tayo dito sa bedroom. Right. Nakalimutan yata ng mga contractors maglagay dito ng glass or divider. I'm just kidding. No, it's of course it's part of their design. Curtains separating the bedroom and the bathroom. Meron kang bathtub. Buti na lang, ako lang mag-isa dito. Separate. Oh, kakatapos ko na pala. Toilet. Shower. Meron kang walk-in closet. You have your second ref. Meron kang kabayo dito. Kabayo as in plancha. Safe deposit box, which is very standard. Lots of drawers. Wow, isang buong pamilya pwede dito matulog. Once again, you're facing area, the beach. You have your table inside. Good for 2. Pwede naman siguro 4. Tatayo lang yung dalawa. At dahil nga may balcony, doon tayo kakain ng breakfast. Hirap kasi magtrabaho kapag ganyan yung weather conditions. Kahit na bumabagyo, kahit sino naman, pwedeng magtrabaho ng ganito. Di ba? Anyway,
At yeah. Pag check-in mo, full-boarded meals naman talaga yan. You've got your breakfast, lunch, and dinner. But you also have the option to eat breakfast here. I hope you had a good breakfast mga biyero dahil medyo extreme ang ating next activity. Eco Park muna tayo. Let's go! Dahil sementado ang daan, madali nga para sa mga first-time ATV drivers ang tour na to. Una naming pupuntahan ang kapilya sa taas ng Eco Park, ang Stella Maris Chapel. Ang Stella Maris ay salitang Latin na ang ibig sabihin ay Star of the Sea. Akma naman ang pangalan na ito sa lokasyon ng kapilya dahil nasa itaas ng bahagi ito ng Eco Park at nakaharap sa Albay Gulf. Tila nagbibigay gabay ang kapilyang ito sa mga bumabiyahe sa dagat. Ayos! Sa ibabang parte ng Eco Park, makikita ang isang open-air amphitheater. Isa ito sa mga paboritong venue para sa prenuptial pictorials or weddings. Dito sa likod ay ang Albay Gulf. At doon, LA. Hindi Los Angeles, but Legazpi, Albay. Yun yung sabi nila. Yun yung maganda dito sa bay na to. Hindi masyado maalon most of the time. Dahil nga, sa bay siya, surrounded by mountains. Perfect place to just, do water sports or just chill. Pero ginawa raw ito para magamit sa mga pagtatanghal. A ver, subukan nga natin. Bath time na, baby. Bath time na. Thank you! I love you, Bakakay! Thank you. Next, alam nyo na to mga biyahero. Pag may tower at mga kable, may zipline. So apparently, isa lang to sa tatlo. Yung dalawa kasi, medyo binagyo kaya inoperable. But yun yata yung mas mahaba. But anyway, kapag naayos sila yun, or kahit hindi pa nila maayos yun, ito, pwede pang kids, pwede pang matatanda, enjoy pa rin.
syempre, kahit saan ako pumunta, kasama ko pa rin sila. At sa parteng rough road na, kailangan ilock ang ATV sa four-wheel. Siniguro ng aming guide na maganda ang takbo ng bawat motor. And then we are good to go! Pagdating sa taas, parang na-joke time kami ng ulan dahil pabalik ng resort, at saka naman ito tumila. Sa hilltop naman, 1 unit, 3.8, for 2 person na rin yun. Para samahan tayong libutin ng ilang isla sa Cagaray Island, inimbitahan namin ang Be a Hero ng Bakakay na si Rome. Ako is BPO professional ako. Office lang the whole week. I started traveling nearby Manila before. Nakita ko na parang ang ganda pala ng lugar natin. So we were going to outside the Philippines. Pero ganda pala. Pero hindi lang kagandahan ng Pilipinas ang nakita ni Rome. And nakita ko yung mga issues about sa environment, issues sa social problems natin. Nakita ko na talagang parang we need someone to tell the world na this is what's happening here. So yung mga tao, gaya nitong isla na to, yung mga nakatira dito talagang isang kahit isang tuka. Pag bumabagyo, wala silang hanap buhay. Umuwi si Rome ng Bicol at dito sinimulan niyang tulungan ng mga tao sa pamamagitan ng pagpupog sa social media ng mga lugar na dapat puntahan sa kanyang probinsya. Pero hindi lang yun ang ginawa niya. The people, nagbibigay kami ng tips na in case na there's tourists na pwede pumunta rito, ano ba yung mga pwede niyong gawin? Ikakapacitize natin sila. So somehow, hindi sila lagi nakaasa sa dagat. So it's like community development. Ang aking ideology, how can you conserve or preserve your environment kung hindi ka naman talaga nakikinabang doon? Kumbaga parang we should have a sustainable utilization of resources. Okay. You teach them na ito, kikita kayo rito, more than that you are earning sa usual na ginagawa ninyong pag-illegal, dynamite fishing, tapos yung mga illegal fishing activities, kaingin. Makikita mo na mismong sila, pangangalagaan nila yung environment, yung lugar na to, kasi nga may dumarating na mga bisita at kumikita sila doon. At ang mga islang pupuntahan natin ang ilan sa mga lugar na tinutulungan ni Rome. Dahil panahon na raw ng habagat sa parte nito ng Bicol, medyo inaanod papunta sa dalampasigan ang ilang mga halamang dagat. Pero malinaw ang dagat at maputi po rin ang buhangin. Maghahalong gray at brown naman ang buhangin sa islang ito, pero kapansin-pansin na mas tourist ready ito dahil sa mga cottage sa beach. Kapag may mga turistang gusto pumunta dito sa isla na to, may kailangan ba silang bayaran? Meron silang kaunti na i-share sa pag-maintain ng communal area. Sa totoo, itong cottage na to, like the rent ito for 150 pesos, 150 pesos? Oo. For how many hours? the whole day. For the whole day na? Yeah. Okay. And then 20 pesos per person kung akit pa naman akit ka ng kuweba. So, Ano yan, may kasamang tour guide ka ba pag pupunta ka ng kuweba o inaayos pa natin yun? in fact, meron na dito mga local guides. Napunta tayo sa Coron. Saan tayo, Paps? Bro, dito tayo sa limestone deposits ng Cagbulacao. It's also part of Bakakay. So pwede rin ditong mag-snorkel.
Yes, sa palibot nito, malinaw ang tubig, malinis. So, maganda itong pang-snorkeling area. Malinaw at kalmado ang tubig, plus tahimik pa rito. Solong-solo namin ang lugar. Kaya, tara na tayo! Naniniwala si Rome na malaki ang may tutulong ng mga tulad nating biyahero sa mga lugar na ating binibisita. Yung promotion ng tourism, nag-create ng trabaho kagaya ng mga tour guides, bankero, yung minsan yung mga nagluluto ng food, gumagawa ng souvenirs. And fortunately naman, the past years in Albay, yung history namin, from 66,000 tourist arrival in 2003, ngayon po, 2016, 1.4 million tourist arrival na kami. Ang laki nun. Saludo kami sa'yo, Roaming Rome. Sana tularan ka ng ibang biyahero. Welcome to Bakakay Town proper, kung saan tayo susunod na mamamasyal. Simulan natin sa isang sikat na bahay dito sa Bakakay. Hello, good morning. Hi, good morning. Welcome to Casa Simeon. This is a 1920 house Okay. that has been converted into a bed and breakfast and a small restaurant upstairs. Okay. Currently, everything is by reservation. We just opened in September. Just last September. Just last September. okay. So let me take you around the place, tell you about a little bit of the history. Okay. And please proceed this way. This is currently the library and many museums, some of the family treasures and some of the family history. This is Simeon Alparce. Okay. He's the patriarch of the family and he is the reason why this place is called Casa Simeon. Casa Simeon. So he built this house with pride for his family. Like most old houses, the bottom floor was a bodega. This is where palay was kept. Originally, this was the kuprahan, basically the dirty kitchen. Dirty kitchen, of yeah. the place. Well, the reception you came from. What we are also quite proud of here is we have a large collection of Bicol-based books. These are books written by a Bicolano, including Miriam Kiambao. Oh, wow. Okay. Written in Bicolano and about Bicol. If my wife were to write a book, it can be included here. I guess so. Is she Bicolana? She's from Bicol, yeah. Talaga? Okay, there. Tell her to write a book. Actually, she can even bring her journal here. And since she's Bicolano, we will put it There here. you go. Feeling ko mag-enjoy din sa pagbabasa si Mrs. dito dahil maaliwalas, presko at may mga sofa pa. So it's a- welcome to upstairs. Okay. This is the veranda. And I will leave my shoes, yes? Yes, and you can also sit on the Oh. rocking chair with your view of Mayon right there. Up. So this is one of the most favorite Perfect. places of the house. People sit here with coffee, put their legs up, rock on the chair, and have Mayon That's right there. perfect. Can we try? Yes, why don't you stay there? Ah. Because this is an original piece. I think you'd We enjoy need, we that. need that over-the-shoulder look or shot. She's a bit covered now, but she still looks gorgeous, huh? It's Oh, yeah. quite dramatic having a bit of the clouds there. Pretty cool. What makes this place so traditional Mm-hmm. is there's the market. It's market day, Wednesdays and Sundays. And That's you the have- market. Yes. How convenient. Every Wednesday and Sunday, they close the roads. Hmm? The finds that you get are just fabulous because everyone from the different islands Hmm? and wherever farm they come from, come here, put out a mat, banig or some sort of mat, nice. and they're just selling it there. It's really great. Galing. Galing, wow. What a strategic lot. Yes. No? Galing, galing. Awesome. Simeon Alparce was very particular about how he made this house. He was supplying travesía, Travesía. the railroad ties, to the Americans when they were building the railroad from Quezon coming to Bicol. Okay. Dahil sa trabahong ito, tila naging eksperto si Don Simeon sa iba't ibang uri ng kahoy. Kaya naman hindi basta-bastang mga kahoy ang ginamit niya sa kanyang tahanan at sa mga muebles na narito. This has basically not been touched. There have just been the very minor repairs, but this is the house as how it was from the very beginning. Okay, these were the bedrooms.
This is what you call ventanillas. If you look around the house, right below the large window is a smaller window with grills. Yeah. You can open and close it, and it allows more wind to come in if you need. Ventilation. Yes. Most of the furniture here are still original. BDA stands for Beatriz de Alparce, who is the wife of Simeon. So this was her closet. We use it for storage. This is made of barayong. The original furniture here is all made of barayong. It's the Philippine rosewood. You probably will not find this kind of furniture in most places anymore. The trees are almost extinct. There's still some in Kamsul and Masbate. So this table is also barayong. This is yakal. Most of the old houses really do use this for the posts. You know, we featured a few and a handful of really old houses, and by far this is the cleanest. Oh, thank you. And no, it's just, it doesn't look old. We want to remove that stigma of old houses are creepy. Yeah. That's totally what we don't want to happen. At dito na nagtatapos ang orihinal na parte ng bahay. Sa bandang likod makikita ang mga kwarto pinauupahan nila. Bits and pieces of whatever we could recycle of the old house. Old storage stuff to become side tables, the floor, the bathroom where the shower is. There's a lining of mapilig wood. So this is mapilig wood. This is actually used for the galleons. When the architect was deciding whether to use it, he said, you know what? That wood has been here since 1920. I don't think putting it in the shower is going to ruin it. Galing. I love it. Absolutely love it. Looks like a modern room already because you have flat screen TV and the mattress is already... Air conditioning, hot shower. Wi-Fi, you know, these are the basic There things. you go. Dalawang klase ang accommodations dito. May kwarto na para sa solo traveler or couples at meron ding pang pamilya o barkada. Can I just do my bed test? Yes, you could do your bed test. I Go need to on. do my bed test. That includes jumping on the bed. Go ahead. Right, I need to do The bed test. the belly flop. Oh, I have to go. do the belly flop. All right, let's watch this. I think I need to take a video of this too. Did that pass the test? Yeah, I did. That passed the test. Flying colors. Back to 1920s. Feeling lugar pa lang dahil, syempre, old house na. Pati yung pagkain na sa harapan natin ngayon ay heirloom recipes. Katulad nito, seafood paella. Meron silang tinatawag na lantaon. Yung lantaon na yan, actually, it's the pili fruit na nilanta. Sinok nila for like a few minutes. Tanggal yung skin. At yan, ididip mo ngayon yan sa patis. Yun, kaldereta. Excited akong kainin din yan. Yung isa, gambas. Yung pinakadulo ay tinutungan. Ay, nako. Anything naman with gata, no? Actually, nagulat lang ako. Yun lang yata yung may gata na dish na dito tayo ngayon sa Bicol. Na I'm very excited nga dahil yun yung medyo smoky yung aftertaste dahil ganun yung pagkaluto nila na kakainin natin ngayon. But then again, ang sad naman kapag ako lang yung kakain ngayon. So, might as well tawagin na natin yung mga kaibigan natin. Kain tayo. Yeah, gawa mo dyan. Okay, so dito tayo ngayon sa, Bakakay. In front of Bakakay Municipal Hall. Andiyan din yung simbahan, nandito kayo sa kanilang plaza. At kapag maka-tiyempo kayo ng
matutulugan, katulad ng saan tayo nanggaling, pwede kayo makiram ng bisikleta for free. Pero I think meron naman yatang mga bicycles or pedicab that you can pay and just go around Bakakay. I think it's time for a whole episode of riding a bicycle in Bakakay. Bakakay, pasakay! Ha! Okay, never mind. Una nating papasyalan ang simbahan ng Bakakay o ang St. Rose of Lima Church. Una itong itinayo noong 1660s. Nang kumpunihin ito noong 1800s, kinailangan magdala ang bawat parokyano ng bato tuwing magsisimba sila bilang tulong sa pagbuo ng simbahan. Sa gilid naman makikita ang dating simbahan ng Bakakay, ang Porta Fide na ang ibig sabihin ay Door of Faith. Bagamat isang parte na lamang ng simbahan ang naiwan, nagagamit pa raw ito kapag may espesyal na oksyon. Kapansin-pansin na itim ang mga bato na gamit sa dalawang simbahan. Malapit kasi sa Mount Mayon ang Bakakay. Because of its proximity to the volcano, itim din ang buhangin sa mga beach ito. Sa mga gilid din ng beach, karamihan makikita ang iba't ibang resort sa Bakakay. Meron silang iba't ibang klase ng accommodations para sa couples, pamilya, at barkada. Para sa mga day tour, may mga cottage din na maaring rentahan sa tabi ng beach. Kapag sawa na sa beach, maaring sa pool naman magbabad. Kung buong resort naman ang type niyong rentahan, eto na ang lugar para sa inyo. Sa halagang 15,000 pesos per day for a maximum of 25 packs, inyong-inyo na ang resort na to. May 4 na kwarto na fully air-conditioned, kitchen at dining room, 2 gazebo at malaking swimming pool. Pwede na mag-pare-pare mga mamen! Hello. Kumusta? Mabuti. Balita ko, meron daw kayong sinaserve dito na hindi pa namin natikman eh. Yung parang... Kakaiba po. Yung kakaiba. Anong tawag doon? Ito po yung tinatawag sa amin dito, kinuno. Ayan, alam ko gamit niya yata hindi pagi or hindi... Opo, tuna. Ito po, yung kusido po ang tawag sa amin. Kusido? Made of buko, may buko po siya, then puso ng saging. Okay. Yung tuna buntot po. So, isda din. Isda din po. Subukan ko to. Ito muna. Okay. Ayun, nakita ko na yung mga buko strips, no? Opo. Para siyang binakol. So, parang ganun po. Pero yung sabaw niya ay nasa maasim na maalat. Maasim po. Maasim, so parang sinigang. Opo, kaya lang, yung pampaasim namin is calamansi. Kalamansi. Opo. Okay. Aha. Ipumunta tayo sa Iloilo, finiture natin yung isang puno ng batuan. Ito naman, gamit nila, kalamansi. Which means, hindi rin ganun kaasim, hindi katulad ng sampalok na lagang pag may mga ibang tao gusto. May mga ibang tao, yun yung hinahanap eh. Ito, sakto lang. Sakto lang yung... Tsaka yung sweetness ng buko, Ayun, nagmimix sila. nagmimix sila. Alright. Bicol Express na made of tuna flakes na linuto sa gata na yung Tinutungan. tinutungan. Mm. Then ito po yung laing namin dito. Then ito po yung
tulingan na Tulingan. linuto ng napakatagal. Parang, talagang- parang ginagawa pong parang nagiging sardinas na siya. Tawag dyan, tulong. Yeah, parang, Just tulong yung... then ito rin po yung Bicol Express! Yeah, but ito po ang pagkakaiba po nito is Bicol Express na made of tuna flakes. Linagyan lang ng toppings namin na fried liempo. Dahil So, malutong din yan, I'm sure, Opo. no? Yung skin. Ito po yung langka namin Hmm? na ginataan din, which is may sahog na sumpo. Alam ko kung klaseng supo yan, parang tinurukan ng steroids, no? Po yung adobo namin, made of salt lang and garlic lang ang pinaka-ingredients niya. Walang suka, walang soy sauce. Wala. Ang purpose po nito is para ma-preserve yung food Opo, na yung matagal. salt, di ba, usually Yeah. ginagawa nila yun? Opo. So kahit matagal, medyo hindi po yan nasisira, months or ilang. Tama. Then ito po naman yung Inihaw na pusit. inihaw na pusit na stuff with meron sa loob na tuna rin ulit, mga fish Ba? na may konting ingredients. Then ito po yung usually na sikat sa amin, linanta Nilanta. na pili. So, tuna, may gata. Kahit ano naman with gata. Okay? Yun. Yung pwedeng di mo wala yung baboy, no? Opo. Pag yun, no? Naglagay kayo ng pineapple. Yes. Pampatamis. Yeah, para yung niya, yung langsa ng konti ng tuna, mabalance. Ayos. Kung maabutan naman kayo ng ulan sa Bakakay, daan na sa eatery nito para sa kanilang mainit na dinuguan at bulalo. And look at that! Sulit na sulit ang presyo dahil sa napakalaking karne ng bulalo. Pwede pang magpadagdag ng sabaw kapag nabitin kayo. Yummy! Merienda naman ang hinahain ng restaurant na to. May mami, lomi, at iba't ibang klase ng pansit. At may bestseller din silang cheeseburger. Swak na swak ang mga pagkain to sa mga estudyante, barkada at pamilya. But wait, there's more! Tila garden turned resto naman ang drama ng lugar na to. Filipino and Bicolano dishes ang pwedeng orderin dito. Perfect for a private party dahil may mini pool din. Ito raw ang favorite late night venue sa Bakakay. Ibinibida naman ng restaurant na to ang kanilang iba't ibang homemade pizza. At maaari ring makabili ng pili nuts for dessert or pasalubong. Panalo! Speaking of pasalubong, mabili raw ang mga produktong gawa sa karagumoy o isang uri ng puno ng pandan na mula sa Bakakay. Nay, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Ano po bang ginagawa natin? Ano bang hinahabi natin? Barkok. Banig po, sir. Banig. Pero ano po bang... Karagomoy. Ito po, saan niyo po nakukuha to? Madami yan dito. May tanim po sa isla. Magkano po binibenta nyo? Ganito kalaki. 140 Tapos nun, gaano katagal nyo bago matapos ang isa? ang araw. Para mas madaling matapos ni Nanay Evelyn ang ginagawa niyang banig, nag-volunteer akong tulungan siya. Saan nyo po natutunan to? Hindi, simula sa pa naman, sir, pagkabata, ganyan ang ginagawa ko eh. Ah, Talagang inano ko sa magulang ko. ang paghahabi. Baga, Ang tanong dyan, trabaho po ba ito o hobby? trabaho, sir, kasi kailangan yan eh. Maghanap Trabaho na rin po. buhay. Parang hobby na naging trabaho. Okay, tiga palakpak mo na lang, Nay. Sino pong nag-iisip ng mga disenyo? Kayo na rin po. Ako na rin. Marami rin product na gagawa dito eh.
Bukod sa banig, ano pa po? Mga bag. Ganito po. Pwede. Ito iba ang ano niya, iba ang wig. Uy. Ito lalagyan ng alak. Para kita pa yung sa labas, no? Okay, Galing. Pwede rin yan may kulay. Kala ko parang necklace. Ganda. Ito po may laman. Naku, may laman. Sa inyo po ito. Sa akin nga sir Ay, yan. hello? Hello? Ay, nako. Still ako. Ito, yung sombrero. Ayun naman pala. Meron din iba't ibang haba ng banig at tampipi o box. Ilan lang yan sa mga produktong gawa sa Karagumoy. Bili na suki! Nakatutuwang isipin na unti-unti na ring nadidiskubre ang mga maliliit na bayan sa paligid ng mga kilalang tourist destinations. Bagamat simple ang takbo ng kanilang buhay at kaugalian, pati na ang kanilang mga pasyalan, ramdam mo namang taos-puso ang kanilang pag-aasikaso sa mga bisitang biyahero. Marahil yan ang yaman ng Boracay na hinding-hindi ko malilimutan.